Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hindi maganda ang hitsura ni Evelyn. Galit ito, nahihiya, at desperado. Akala niya ay mananalo, siya ay magiging kampiyon ng madali. Hindi niya inakalang lalabas si Wyatt. Mula siya sa pamilya ng Eternal Life Palace, habang si Wyatt ay mula sa pamilya Wudang. Paano siya makapapayag na patayin ito ang kanyan lolo? Bitawan mo ko. Galit na sigaw ni Evelyn. Binitawan siya ni Wyatt. Nasa publiko sila, hindi tama ang hawakan niya ito sa baywang. Nagkagatlabi si Evelyn at bumaba ng entablado, patungo sa kanyang kinaupuan. Namumula ang mga mata nito at halos umiyak na. Nakaramdam ng lungkot si Circe, inaliw niya ito. Huwag kang mag-alala Evelyn, hahanap tayo ng ibang paraan. Hindi nagsalita si Evelyn, hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Magtatapos na ang laban, paano pa magkakaroon ng ibang paraan? Ngumiti ang nasa entabladong si Wyatt, tumingin ito sa paligid at nagsalita, mayroon pa bang hahamon? Kung sino man ang magtatangkang maghamon, ay binabalaan ko. Nakababa ang magandang dilag ng hindi nasasaktan, dahil maganda siya, pero sa inyong lahat, mamamatay or magiging matindi ang sugat niyo. Kinilabutan ang lahat ng kabataan sa mga salita nito. Binalaan na sila ni Wyatt kaya sino pa ang magtatangkang umapak sa entablado. Tumahimik ang kapaligiran. Walang nagtangkang umapak sa entablado. Huminga ng malalim ang nasa gilid ng entablado na si Daryl. Binigyan siya ng tungkulin ng cult mistress para nakawin ang scripture, pero imposible ang pinapagawa nito. Level 5 Martial Marquis si Principal Graham, kaya kahit na na-cultivate ni Daryl ang Secret Theft School, ay wala pa rin siyang pag-asa. Nakakita si Daryl ng bagong oportunidad para makuha ang scripture. Kailangan lang niyang matalo si Wyatt at mapapanalunan niya ang pagpatay kay Zion Featherstone. Pagtapos ay maaari na niyang makuha ang Supreme Mystery Scripture para makumpleto ang gawain at makabalik sa Elysian Island. Sa puntong iyon, naglabas ng buntong hininga si Catherine. Hindi lang talentado si Wyatt, gwapo rin siya. Sa tingin ko ay siya na ang magiging kampiyon ngayong araw. Hindi sa ganun. Hindi pa ko umaakyat ng entablado. Natatawang sabi ni Daryl. Kahit na mahina ang pagkausap nito sa sarili, ay narinig siya ng ilan niyang kaklase. Lahat ay nagtawanan. Nagpapatawa na naman ang talunang si Daryl. Napukaw ang atensyon ng lahat dahil sa tawanan ng mga ito. Nakatingin ang lahat sa kanila nang may pagtataka. Hindi nagsalita si Daryl. Nag-iisip ito kung gusto ba niyang sumali para tanggapin ang hamon sa entablado. Nagsalita ng malakas ang nakaupo sa harap ni Daryl na si Daisy Palmer. Narinig niyo ba yon? Sabi ni Daryl ay baka hindi manalo si Wyatt dahil hindi pa siya umaakyat ng entablado. Sabay tawa. Wow! Muling nagtawanan ang lahat. Daryl, alam mo bang hindi ka man lang pasok para maging tagalingkod ni Wyatt? May lakas ng loob ang mga taong kagaya mo na hamunin siya. Sabi ni Xavion habang hinahangaan si Wyatt na nasa entablado. Hindi lang gwapo si Wyatt, pero siya rin ang pinakamayamang talentadong bata sa pamilya Wudang. Maraing kababaihan ang nag-aasam na makasama ito. Ngumiti si Daryl. Paano kung umakyat ako sa entablado? Ano? Gusto nitong umakyat sa entablado. Isa ba itong pagtatangkang maisagip ang kanyang dignidad? Muli silang nagtawanan. Sumagot si Daisy, ano bang punto kung aakyat ka sa entablado? Matatalo ka lang pagtapos ng unang round. Please, huwag mo nang ipahiya ang ating klase. Natawa si Daryl nang marinig ang sinabi nito. Paano mo naman nalaman yan? Nagbibiro ba si Daryl? Ang ibig niyang sabihin ay kaya niyang manalo. Nagtawanan silang muli. Hindi mapigilan ni Daisy na matawa. Daryl, bakit hindi tayo gumawa ng pustahan? Itinaas nito ang kamay at tinuro ang running track sa kalapit na field. Kung matatalo ka, kailangan mong tumakbo pa ikot ng track ng 5 ikot habang nakahubad sa harap ng lahat. Tatakbo ito sa field ng nakahubad? Nagtawanan ang buong class 16 nang marinig nila ang sinabi ni Daisy. Binigyan ni Declan ng malaking thumbs up si Daisy. Isang magandang ideya. Umiling si Daryl. May kakayahan ang magandang nakakatandang pinsan ni Xavion at Dax, bakit siya nagkaroon ng ganitong ideya? Fine, kung gusto niyo akong ipahiya, hahayaan ko kayong ipahiya ang mga sarili sa harap ng lahat.
Nakangiti si Daryl habang nakatingin kay Daisy. Sige. Pero kung mananalo ako, kailangan mong aminin na mahal mo ako sa harap ng lahat ng guro at estudyante. Totoong pag-amin. Wow! Nagtawa ng muli ang buong klase, napakayabang ni Daryl. Nakakahiya namang umamin ng naaramdaman sa isang nakikitirang manugang. Sikat na babae si Daisy, mayroong itong dos-dosenang tagahanga sa school. Lahat ng ito ay mukhang nagalit. Paano aamin ng Diyosa sa isang walang kwentang lalaki gaya mo? Bakit hindi ka nalang managinip? Hindi sila pinansin ni Daryl at nagbigay ng ngiti kay Daiso. Ano sa tingin mo? Pupusta ka ba? Siyempre naman. Huwag kang makakalimot na sundin ang pustahan. Kahit sino ay nasaksihan ito. Ngumiti si Daisy, alam niyang hindi siya matatalo. Talentado at napakalakas na lalaki ni Wyatt, hindi mananalo ang nakikitirang manugang na si Daryl. Ngumiti at tumango si Daryl. Tumayo ito para mag-inat ng braso at binti para maghanda sa pag-akyat sa entablado. Daryl. Hinila ni Catherine ang kamay ni Daryl, nag-aalala ito. Daryl, saan ka pupunta? Hindi ito makapaniwalang gustong umakyat ni Daryl sa entablado. Pupunta ako sa laban. Ngumiti si Daryl. Hindi ako papaya na gawin mo yan, marahang sabi ni Catherine. Daryl, mag-isip tayong maigi. Si Wyatt ang pinakatalentadong miyembro ng pamilya Wudang. Wala sa kaparehong henerasyon mula sa 6 Colts ang makakatalo dito. Nagpatuloy si Catherine, kahit si Xavier ay hindi ito kayang talunin. Kaya mo natalo si Xavier ay dahil sorpresa kang umatake, mahihirapan si Wyatt kung makakarap niya si Xavier. Isa pa, nagbabala si Wyatt hindi siya papaya na makaalis nang hindi nasasaktan ang sinumang hahamon sa kanya. Okay lang yan, sagot ni Daryl. Tinapik nito ang kamay ni Catherine para pakalmahin ito. Daryl! Pagpanik ni Catherine. Wala itong nagawa kundi panoorin ang umaakyat sa entabladong si Daryl. Nagbulungan ang lahat nang makita nila na umakyat sa entablado si Daryl ng mag-isa. Hindi ba siya natatakot mamatay? Bakit niya hinahamon si Wyatt? Sa isip-isip ng karamihan. Hindi ba't siya ang nakikitirang manugang mula sa Class 16? Gusto niyang hamunin si Wyatt. Hinahanap niya ba si kamatayan? Halos nakilala ng lahat si Daryl. My dear. Narinig ang isang nagpapanik na boses mula sa likod ng entablado. Lumingon si Daryl at nakita si Lily sa Class 17 area. Mukha itong takot na takot. My dear, anong ginagawa mo? Bumalik ka dito. Libo-libo ang taong naroon pero walang nagtangkang hamunin si Wyatt. Kahit na ang hindi naman mahinang si Daryl ay walang laban kumpara sa skills ni Wyatt. Ang katabi ni Lily na si Yvonne ay mariin na nakatingin kay Daryl, nanginig ang katawan nito sa labis na pag-aalala. Si Wyatt yung nasa stage na yan, di ba? Nababaliw na ba siya? Nang makita ni Daryl ang pag-aalala sa mga mata ni Lily at Yvonne, bigla siyang napanatag kaya tumungo siya sa mga ito at buong loob na umakyat sa entablado. Evelyn, tignan mo. Sabi ni Sirs kay Evelyn habang nakaturo kay Daryl. Aakyat siya ng stage. Mukhang nagpapakamatay na siya. Walang emosyong sagot ni Evelyn. Noong nakipaglaban si Evelyn kay Wyatt, naramdam niya kung gaano ito kalakas kaya para sa kanya. Naniniwala siya na walang kahit sinuman sa mga taong nandoon ang makakatalo dito. Samantalang si Abbess Mother Serendipity naman ay nakatitig lang kay Daryl. Anong naisipan ng isang walang kwentang taong kagaya niyan na sumali sa ganito? Pero kung mapapatay siya ni Wyatt, edi mas maganda kasi hindi na ako mapapagod. Anong ginagawa niya dun? Si Megan, na nakatayo sa likod, ay napatakip ng bibig sa sobrang gulat. Hindi niya ba alam kung gaano kalakas ang lalaking yan? Maging si Megan ay sobrang nag-aalala rin. Nang makita ni Abbess Mother Serendipity ang reaksyon ni Megan, hindi niya napigilang magtanong, Meg, nag-aalala ka ba sa kanya? Mukhang tama nga ang duda ni Mother Serendipity. Mukhang nahulog na nga si Megan kay Daryl, sa pagkakaalala ko, ngayon ko lang siya nakitang naging aligaga siya ng ganito. Bakit sa lahat naman ng taong magugustuhan niya, yan pang napakawalang kwentang tao na yan? Hindi rin maintindihan ni Abbess Mother Serendipity, pero isa lang ang malinaw sa kanya, kailangan niyang pigilan si Megan na mahulog sa ganong klaseng lalaki.
Naramdaman ni Megan na biglang nagbago ang tono ng boses ni Abby's Mother Serendipity, kaya malumanay siyang sumagot, "Hindi po. Alam niyo naman pong si Kent ang fiance ko, di ba? Kaya paano naman po ako mahuhulog sa iba?" Hindi na sumagot si Abby's Mother Serendipity, at tahimik na lang na nanood sa entablado. Noong oras na yon, nakaakyat na si Dari, at kagaya ng inaasahan, galit na galit itong hinamon ni Wyatt. "Hoy lalaki, nagpapakamatay ka ba?" Si Daryl ay isang payak na estudyante lang ng Hexad School, at mukhang nagpapakamatay nga siya. Sa tansa ni Wyatt, mukhang nasa level 2 Master General lang si Daryl, kaya umiling siya, hindi kita papatulan." "Walang kwenta. Magumpisa na tayo." Walang emosyong sabi ni Daryl, na nasa likod ang mga kamay. "Go! CJ, ihatid na kita sa impyero." Walang sinayang na panahon si Wyatt, at bigla nitong sinugod si Daryl. "Malinaw naman ata yung sinabi ko kanina na lahat ng hahamon sakin, ay kung hindi man mamatay, sisiguraduhin kong mababaldado." Sa lakas ng boses ni Wyatt, rinig na rinig ito ng lahat, kaya wala nang naglakas loob na magsalita. "Million arrows shooting stars." Wow! At biglang nagsulputan sa hangin ang maraming airblades, na siyang pumalibot kay Wyatt. "Mamatay ka!" Tinuro ni Wyatt si Daryl at nagsiliparan ang mga blade papunta kay Daryl. Dahil doon, nabasag ang katahimikan sa hiyawan ng mga tao. Isa lang sigurado. Wala nang balak si Wyatt na magsayang ng panahon at desisido na talaga siyang patayin si Daryl sa lalong madaling panahon. Sino ba naman ang makakilag sa libo-libong airblade, diba? Siguradong wala talagang kawala si Daryl. "Dear!" Sigaw ni Lily habang nagmamadaling tumatakbo papunta sa entablado, pero huli na ang lahat. Walang bakas ng kahit anong takot sa mukha ni Daryl, at nanatili lang siya sa kinatatayuan niya. Imbes na matakot ay sinalubong niya pa ang mga airblades na papalapit sa kanya, at gamit ang kanyang katawan, isa-isa niya itong hinawi. Pero ang mas kinagulat ng lahat ay, wala man lang kahit anong sugat si Daryl. Anong nangyari? Gulat na gulat ang lahat. Nakangiti lang si Daryl. Yun ay dahil suot niya ang Celestial Silkworm Armor, kaya kusang umiiwas ang mga airblades na papalapit sa kanya, at dahil doon, kakailanganin niya lang gumalaw-galaw para mabalance ang hangin. Pagkatapos, nagulat na lang si Wyatt na nasa harapan niya na si Daryl nang walang kasugat-sugat, kaya dali-dali niyang inangta ang kamay niya para sana suntukin ito. Ang buong akala ng lahat ay iwasan ni Daryl ang suntok ni Wyatt, pero bigla niya lang hinarang ang palad niya para pigilan ang suntok nito. Halatang pareho silang malakas. At wala sa kanila ang gustong magpatalo. Walang duda, nagpapakamatay talaga yang lalaking yan. Oo nga. Isipin mo isang level 2 Master General na gustong makipaglaban kay Wyatt. Ano siya, baliw? Sobrang excited ng lahat para sa laban ng dalawa. Pero wala ni isa sa mga nanunood na sinadyang ngumiti ni Daryl. Walang kaduda-dudang hindi matatalo ni Daryl si Wyatt dahil ito lang naman ang pinakamalakas na miyembro ng pamilyang Woodan. Isa pa, lumaki si Wyatt sa iba't ibang klase ng martial secret manual. Pero kung panloob na enerhiya ang pag-uusapan, tiyak na walang laban si Wyatt kay Daryl. Kahit na mas mababa ang level ni Daryl kaysa kay Wyatt, nakapag-cultivate na siya ng pure energy scripture, kaya lumakas na ng sobra ang kanyang panloob na enerhiya, at sa totoo lang ay maikukumpara na ito sa isang level 1 martial marquis. Sobrang nagulat si Wyatt sa lakas ni Daryl at bandang huli, hindi na niya kinaya. Dahil di hamak na mas mahina ang kanyang panloob na enerhiya, parang tubig lang ito na dumloy sa katawan ni Daryl. Paano siya ning ganito kalakas? Impossible. Isa lang siyang level 2 Master General. Sa wakas, pagkalipas ng halos 5 minuto, tuluyan nang bumigay si Wyatt. Sobrang pula ng buong mukha niya at nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi nagtagal, napaatras siya at sumukha ng maraming dugo. Ano? Nanalo si Daryl. Gulat na gulat ang lahat sa nangyari at literal na halos malaglag na ang mga panga ng mga ito. Nabalot din ng katahimikan ang kapaligiran dahil walang makapagsalita. Samantalang si Abby's Mother Serendipity, na nakaupo malapit sa entablado, ay napasuntok sa upuan na nasa tabi niya sa sobrang inis niya. Hindi nagtagal, may isang estudyante mula sa Hexad School ang biglang sumigaw. Ikaw. Nakatitig lang si Wyatt kay Daryl habang dahan-dahan siyang tumatayo.
Hindi siya makapaniwala sa nangyari lalo na at siya ang kinikilalang pinakamalakas sa henerasyon niya, sobrang putla ng mukha niya, at bago pa man din siya makatayo ay bigla siyang nahimatay. Muli, nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Hanggang sa may isang pumalakpak na sinundan na rin ng lahat bilang papugay sa pagkapanalo ni Daryl. Nanalo siya. Nanalo talaga siya. Nanalo ang asawa ko. Sa isip ni Lily. Gusto sanang tumakbo ni Lily papunta kay Daryl para yakapin at halikan ito, pero hindi niya magawa dahil nakahawak sa kanya ng mahigpit si Yvonne. Maging si Sears ay namangha rin sa nangyari. Evelyn. Wala yan. Swinerte lang siya, kaya siya nanalo. Walang emosyong sagot ni Evelyn. Para sa kanya, nagkataon lang para kay Daryl na naubusan na ng lakas si Wyatt dahil nauna na silang maglaban kanina. At hindi naman tama na ginamit ni Daryl ang panloob nitong enerhiya para labanan ng pisikal si Wyatt. Gulat na gulat din si Daisy sa nangyari. Paano nanalo sa ganitong klase ng laban ang isang napakawalang kwentang tao? Ibig sabihin, kakailanganin niyang mag-confess sa harap ng maraming tao sa school nila. Hindi. Panahon niya naman gagawin yun. Paano siya magko-confess sa isang hampas lupa? Halos 1 minuto rin ang tinagal ng palakpakan habang si Daryl naman ay hindi umalis ng entablado, bagkus ay tumingin pa siya sa mga manunood at naghahamon na sinabi, may gusto bang lumaban sa akin? Si Spencer Luke ng Mountain Peak Sect ay nandito para labanan ka. At siyang binata ang dahan-dahang tumayo mula sa mga manunood. Ano? So Spencer Luke ng Mountain Peak Sect. Hindi makapaniwala ang lahat at halos sabay-sabay silang naghiyawan. Kung si Wyatt ang kinikilalang pinakamagaling at pinakamalakas, si Spencer naman ang pangalawa. 20 taong gulang pa lang si Spencer, pero sa galing at lakas niya, umabot na kaag siya sa level 5 Master General, kaya sa madaling salita, ay halos magkasing galing sila ni Wyatt. Maliit na sect lang ang Mountain Peak Sect at nakilala lang ito ng dahil kay Spencer. At mula noon, lahat ng mga sect ay naiinggit sa Mountain Peak Sect ng dahil sa kanya. Spencer, ang deputy head, na master din ni Spencer, ay dali-daling hinila si Spencer para balaan siya. Kapag nakipaglaban ka sa kanya, wag na wag mong gagamitin ang panloob mong kapangyarihan ha. Wag po kayong mag-alala, master. Tatandaan ko po yung sinabi nyo. Pagkaakyat ni Spencer sa entablado, tinignan niya si Daryl. Sa tingin niya wala naman masyadong espesyal sa taong to, at ang pinagkaiba lang nila ay mas malakas ang panloob nitong enerhiya, at bukod doon, wala na itong kayang gawin. Magumpisa na tayo. Wala akong oras na makipaglaro sa'yo. Walang emosyong sabi ni Daryl. Mamatay ka na ngayon. Galit na galit si Spencer dahil pakiramdam niya ay napahiya siya, kaya bigla niyang inilabas ang espada niya at tumakbo pasugod kay Daryl. Sobrang talas ng espada ni Spencer, kaya mahirap para kay Daryl na umiwas dito. Totoong dumampi ito sa dibdib ni Daryl pero pinigilan ito ng Celestial Silkworm Armor. Hindi makapaniwala si Spencer sa nangyari. Paano nangyaring hindi tumarak sa kanya? Gagalawin na sana ni Spencer ang espada niya nang biglang ngumiti si Daryl at sinuntok ng malakas ang mukha niya. Thump! Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi na nakaiwas si Spencer. Tumilapon siya mula sa kinatatyuan niya at nagpagulong-gulong sa entablado. Bakit? Isang suntok lang. Natalo ni Daryl si Spencer ng isang suntok lang. Pero wala pang 2 segundo yun ay. Paano nangyari yun? May gusto pa bang lumaban sa akin? Kung meron man, umakyat na kayo dito. Muling sabi ni Daryl. Dahil doon, kinilabutan ang lahat. Bakit ba gusto niyang kalabanin siya ng lahta? Napakayabang naman ng lalaking yan. Tara, labanan natin siyang lahat. Sigaw ng isa sa mga manunood, at pagkatapos, mahigit 20 katao ang tumakbo paakyat sa entablado. Galing sila sa iba't ibang sect at pamilya, pero isa lang ang gusto nilang mangyari and patumbahin si Daryl. Kung sino man ang makakatalo kay Daryl ay may pagkakataong mapatay ang Golden Leon, at kung sino man ang makapatay sa Golden Leon ay siguradong magiging tanyag. Dahil dito, sobrang nag-alala si Megan, hindi naman tama yan. Isa laban sa isa lang dapat, di ba? Pero bakit lahat kayo gusto siyang labanan ng sabay-sabay? Mga bully. Pero habang nagsasalita siya ay naramdaman niya na may nakatingin sa kanya. At paglingon niya, nagtagpo sila ng tingin ni Abbess Mother Serendipity.
Anong sabi mo, Megan? Tanong ni Abbess Mother Serendipity. Noong oras na yon, napalibutan na nga si Daryl ng mahigit 20 katao sa entablado. Lahat ng mga gustong kumalaban kay Daryl ay nagsilabasan ng kanya-kanyang espada, mga ito, at sabay-sabay na sumugod sa kanya. Kahit na galing sa mga respetadong sect at pamilya ang mga lalaking sumugod kay Daryl, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na hindi tama na sabay-sabay nilang labanan ang iisang tao, mga walang hiya. Ngumiti lang si Daryl sa kanila at nanatiling kalmado sa kinatatayuan niya. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay niya at biglang lumabas ang 9 na mahaba na dragon at pinalibutan siya. Ang isa sa mga dragon ay umungol ng malakas. At lahat ng mga hayop na nasa loob ng venue ay nahimatay. Ganun kalakas ang dragon. Kaya napatayo ang mga manunood at lahat sila ay gulat na nakatingin kay Daryl. Bang! At ganun-ganun na lang, pinalibutan ng 9 na gintong dragon ang buong entablado. Arf! Umalingaw-ngaw ang sigawan mula sa entablado. Ang pinakamalakas sa grupo ay isang level 2 Master General lang. Paano niya nagawa yon? Sa isang iglap, napuno ang entablado ng mga nagtalsikang dugo at nagsibagsakan ang mga kalalakihan na parang mga langaw. Anong teknik yun? Sa sobrang gulat ng lahat, walang makapagsalita. Doon na natanggap ng lahat kung gaano kalakas si Daryl. Hindi pa yan yung buo niyang lakas. Ibig sabihin, kapag binuhos niya ang lahat, mamatay talaga yung mga lalaking yun. Lahat ng mga namumuno at matatanda sa mga sect ng mga lalaking pinatumba ni Daryl ay hindi rin makapaniwala. Alam nila na hindi lang basta-bastang magiging sikat si Daryl pagkatapos ng araw na to, dahil panigurado ay hinding-hindi na siya makakalimutan kahit ng mga susunod na henerasyon. Wala pa ni isa sa 6 na sect ang gumamit ng teknike na ginamit ni Daryl. Hindi nagtagal, si Daryl, na natitirang nakatayo sa entablado, ay muling nagsalita, meron pa ba? Nanatiling tahimik ang lahat at walang may lakas loob na magrepresenta. Nagbibiro ka ba? Pagkatapos mong patumbahin ng sabay-sabay ang mahigit 20 katao, ngayon magtatanong ka kung may gusto pang lumaban sa'yo. May gusto pa bang lumaban sa akin? Muling sigaw ni Daryl. Walang bakas ng yabang sa boses niya pero kinilabutan ang lahat. Wala talagang gustong magsalita kaya inulit ni Daryl ang tanong niya sa pangatlong pagkakataon pero wala pa rin kaya napangiti na lang siya. Samantalang si Graham naman napuntong hininga na lang at naglakad papunta sa gitna ng entablado. Natalo na silang lahat ni Daryl at dahil wala namang gustong kumalaban sa kanya, sa tingin ko tama lang na i-announce ko na ang ating kampiyon ay galing sa Hexad School at ito ay walang iba kundi si Dar. Pero bago pa man matapos sa pagsasalita, ay biglang tumayo at sumigaw si Abbess Mother Serendipity, sandali. May isa pang gustong kumalaban sa kanya na galing sa Imi family. Gulat na gulat ang lahat. Ngumiti si Abbess Mother Serendipity at bahagyang tinulak si Megan. Sige na, Megan. Ano? Gulat na gulat si Megan, kaya aligaga niyang sinabi, Master, level 1 Master General pa lang po ako, at kahit kailan, hindi naisip ni Megan na gusto siyang palabanin ng master niya. Malinaw sa kanya kung gaano kalakas si Daryl dahil si Wyatt at Spencer lang naman ang dalawa sa mga napatumba nito. Kaya biglang kumunot ang noo ni Abbess Mother Serendipity at nainis na sinabi. Pag sinabi kong gawin mo, gagawin mo. Wala nang tanong-tanong. Natural lang naman kay Megan na matakot dahil mahigit 20 katao lang naman ang pinatumba nito. Isa pa, may gusto siya kay Daryl at kahit na itanggi niya pa yun sa mga nagtatanong sa kanya, alam niya yun sa sarili niya. Pero hindi hahayaan ni Abbess Mother Serendipity na magkaroon siya ng kamag-anak na may koneksyon sa bastardong yon. Hindi alam ni Megan kung anong gagawin niya. Master, ayoko pong umakyat. Nakatitig lang ang lahat sa kanila. Muli, galit na sumigaw si Mother Serendipity. Sinusuway mo ba ako, Megan? Sobrang kinilabutan si Megan sa sinabi ni Abbess Mother Serendipity. Ang lalong nagpatindi ng presyon ay ang libo-libong mga tao na nakatingin sa kanya kaya bandang huli ay nawalan na siya ng pagpipilian at tumungo na lang. Sige, aakyat na ako. Walang magawa si Megan dahil sobrang natatakot siya kay Abbess Mother Serendipity. Tumungo si Abbess Mother Serendipity. Pag nakikipaglaban ka na sa kanya, huwag mong itarak yung espada mo sa dibdib niya. Palagay ko may suot siyang armor. Naiintindihan mo ba, Megan?
Master, siguro dapat. Tirahan mo yung bandang tiyan niya dahil imposibleng aabot doon ang armor niya. Tuloy-tuloy na sabi ni Abbess Mother Serendipity. Hindi alam ni Megan kung anong gagawin niya. Alam niya na ang tiyan ang pinakasensitibong parte ng katawan ng tao. Mabubuhay pa kaya si Daryl kapag sinasaksak niya doon? Gusto ba ni Master na patayin ko si Daryl? Sobrang bait ni Daryl kay Megan, at binigyan pa nga siya nito ng godly pill, kaya... Paano niya naman magagawa yon? Sige na. Muling tinulak ni Abbess Mother Serendipity si Megan pagkatapos nitong magpigay ng paalala. Lahat ng mga mata ay nakatingin kay Megan, at dahil nakasuot siya ng hapit na pantalon, bakat ang korte ng katawan niya kaya naman nakanganga sa kanya ang karamihan ng mga kalalakihan. Pero si Megan ay isang level 1 Master General lang. Kakayanin niya bang kalabanin si Daryl? Napuno nag-venue ng kanya-kanyang bulungan ng mga manunood. Pagkaakyat ni Megan ng entablado, halos hindi siya makalapit kay Daryl. Megan! Sigaw ni Abbess Mother Serendipity. Kinikilabutan si Megan pero kailangan niyang sundin ang kanyang master. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada at napabuntong hininga. Napabuntong hininga na lang din si Daryl at sinabi, Megan, bumababa ka na. Ayaw kitang saktan. Kahit na estudyante ni Abbess Mother Serendipity si Megan, ayaw pa rin itong saktan ni Daryl. Hindi alam ni Megan kung bakit pero naiyak siya nang sabihin ni Daryl na ayaw siyang saktan nito. Paulit-ulit sa utak ni Megan ang sinabi ni Daryl at sobrang magkahalong saya at kilig ang nararamdaman niya. Nang makita ni Abbess Mother Serendipity ang eksenang ito, galit na galit siyang sumigaw. Megan, huwag kang makinig sa kanya. Gawin mo na yung sinabi ko. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yan para bilugin pa ang utak ni Megan. Alam ni Megan na baka pagod na si Daryl sa dami nitong nakalalaban, at yun ang gustong samantalahin ni Abbess Mother Serendipity, pero hindi niya talaga kaya mangiyak-ngiyak niyang sinabi, Master, hindi ko po kaya. Hating-hati si Megan sa pagiging kaibigan niya kay Daryl, at sa pagiging estudyante niya kay Abbess Mother Serendipity. Hindi naman siguro ito nangyari sa kanya kung hindi siya nagpahalatang nag-aalala kay Daryl kanina. Muli, galit na sumigaw si Abbess Mother Serendipity, inuutusan kita ngayon din kung hindi ka susunod, wag mo na akong tawaging master, at kalimutan mo na rin na parte ka ng Emi family. Tuloy-tuloy na nagsalita si Abbess Mother Serendipity, tandaan mo Megan, buong Emi family ang dala mo ngayon. Gusto mo ba kaming ipahiya? Tama si Abbess Mother Serendipity. Buong Emi family nga ang nirerepresenta niya, kaya napahinga na lang ng malalim si Megan, at buong loob na sinugod si Daryl habang hawak-hawak ang espada niya. Hindi inasahan ni Daryl na tiyan niya ang titirahin ni Megan, kaya hindi na siya nakaiwas, at tagumpay nga nitong nasaksak ang tiyan niya. Bumaon ang espada ni Megan sa tiyan ni Daryl kaya tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo mula rito. Ikaw. Biglang namutla si Daryl. Bilang isang cultivator, ang bahagi na palibot sa tiyan ang pinaka-iniingatan nila. Hirap na hirap siyang huminga at hindi maipaliwanag ang sakit ng pagkakatarak ng espada sa tiyan niya, pero bukod dito, ay nasaktan din siya dahil hindi niya inakalang gagawin yun sa kanya ni Megan. Daryl. Sobrang kinakabahan si Megan. Habang hawak niya pa rin ang dugo ng espada, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Hindi ko talaga ginusto to. Oo, sobrang nasaktan siya na sinaksak niya si Daryl sa tiyan, pero may wala naman siyang magagawa dahil tama ang master niya na buong Emi family ang nirerepresenta niya. Ngumit lang si Daryl. Gusto niya sanang magsalita, pero hindi niya kaya. Patayin mo na siya, Megan. Muling sigaw ni Abbess Mother Serendipity. Pero sa pagkakataong ito, umiling na si Megan. Ngayon pa nga lang na nasugatan niya si Daryl, sobrang nakukonsensya na siya, paano pa kaya kapag tinuluyan niya na itong patayin? Pakiramdam ni Daryl ay parang sasabog siya sa sobrang lakas ng enerhiyang dumadaloy mula sa sugat niya. Dahil ang pure energy scripture and kinultivate ni Daryl, sobrang lakas ng panloob niyang kapangyarihan, na siyang rumagasa palabas mula sa sugat niya, at dahil dito, tumilapon si Megan palabas ng entablado. Sobrang kinagalit ito ni Abbess Mother Serendipity. Pagkakataon na niyang mapatay si Daryl. At ngayon na tumilapon pa siya palabas, hindi rin siya pwedeng ituring na panalo.
Kitang-kita ng lahat kung paano manghina si Daryl, na siyang nagpauo ng loob ni Abby's Mother Serendipity. Noong oras na yon, nakaluhod si Daryl sa gitna ng entablado, at halos hindi na siya makagalaw, at halatang pinipilit niya lang hindi tumumba ng dahil sa kanyang paninindigan. "Dear!" Mangyak-ngiyak na sigaw ni Lily habang tumatakbo paakyat ng stage. "Lily!" Biglang hinila ni Yvonne si Lily. Maging siya ay hindi rin mapalagay pero pinilit niyang kumalma at sinabi, "Kumalma ka lang. Nandito ang lahat ng mga representative mula sa 6 na sect at hindi ka nila pwedeng makita ng ganyan. Duelo to kaya dyan ka lang at hayaan mo muna siya." Nasasaktan din si Yvonne na makita si Daryl na nasasaktan pero kailangan niyang kumalma. Nang marinig ni Lily ang sinabi ni Yvonne, bigla siyang umiyak habang nanginginig ang kanyang buong katawan. "Dear, konting tiis lang." Pero hindi nagtagal, hindi na kinaya ni Daryl at tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. "Kunin niyo na si Daryl sa entablado at tignan niyo kung maililigtas pa natin siya." Nagmamadaling umakyat si Principal Graham sa entablado at natatarantang sinabi, "Sa inyong lahat, dito na nagtatapos ang duelo. Kahit na nawalan na ng malay si Daryl, siya pa rin ang ituturing kong panalo. May kokontra ba dito?" Tama. Kahit pa nawalan na ng malay si Daryl sa pagkakataong ito, kitang-kita naman ng lahat na siya ang pinakamalakas. Tinalo niya lang naman si Wyatt, Spencer, at mahigit 20 na kalalakihan. Nakita rin ng lahat kung paano niya sinubukang huwag kalabanin si Megan dahil nga babae ito. Karapat-dapat lang na maging kampiyon si Daryl, sayang lang at hindi man lang siya makakapagpugay. Higit sa lahat, bilang isang cultivator, malaking bagay ang kahit anong sugat sa tiyan. Mahigit 10 kalalakihan na mula sa 6 na sect ang pinagtulungang buhatin si Daryl pababa ng entablado. Halos mahimatay din si Catherine. Sobrang nag-aalala siya dahil si Daryl lang ang kilala niyang marunong gumawa ng resumption pill, kaya hindi pa ito pwedeng mamatay. Samantalang si Lily naman ay hindi na maawat sa kakaiyak, at nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak-hawak si Yvonne. "Magiging okay naman siya, di ba? Yvonne, tama ako, di ba?" Durog na durog ang puso ni Lily noong nakita niya ang duguang katawan ni Daryl at hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya. Napabuntong hininga na lang si Yvonne habang sinusubukang patahanin si Lily. "Huwag ka na mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Magiging okay siya." Kahit na sinabi yun ni Yvonne, malakas ang kutob niya na baka hindi kayanin ni Daryl. Samantalang si Megan naman ay tahimik na bumalik sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay sobrang nabugbog ang katawan niya sa pagkatilapon niya, pero di hamak na mas masakit ang puso niya. Yung sakit na dulot ng konsensya at pagsisisi. "Ano bang ginawa ko?" Hindi na mabilang ni Megan kung ilang beses na siyang natulungan ni Daryl. Dahil dito, marami na siyang nalusutang gusot, at higit sa lahat, ito ang dahilan kung bakit nakapag-cultivate siya bilang isang Master General level. Pero, ito pa ang sinukli niya. Mamatay na ba siya? Sobrang sakit ng naramdaman ni Megan. Samantalang kabalikataran naman ang naramdaman ni Abby's Mother Serendipity dahil masaya siya habang iniisip ang malaking posibilidad na hindi kayanin ni Daryl ang pinsalang natamo nito. "Mr. Darby, tinapos ko na po ang walang kwenta niyong apo. Ngayon po ay makakapagpahinga na kayo ng maayos." Nakangiting sabi ni Abby's Mother Serendipity. Samantalang si Graham, nakasalukuyang nakatayo sa gitna ng entablado, ay nagmamadaling sinabi, "Sandali, sandali. Hindi pa natin alam kung anong kondisyon ni Daryl. Hintayin muna natin ang mga susunod na mangyayari, at kung pala rin siyang magising ay kakalabanin niya na ang Golden Lion. Kung hindi naman, si Miss Megan ng Emmy family ang tatanghalin nating kampiyon, at siya na rin ang lalaban sa Golden Lion." Nabalot ng katahimikan ang buong venue, habang nagpapatuloy si Graham. "Bukod dito, may mahalaga rin akong announcement. Ibinaba ng 6 na sect ang balitang may malalakas na cultivators daw di umano mula sa New World ang nagbabalak na atakihin tayo." Lahat ng mga estudyante ng Hexad School ay nagtinginan sa isa't isa, gulong-gulo sila sa nangyayari. "New World? Anong meron?" Nang mapansin ni Graham na litong-lito ang mga estudyante, nagmamadali siyang nagpaliwanag, "Mga mahal kong estudyante, pagka-graduate nyo, sasapi na rin kayo sa 6 na sect. Ibig sabihin, kayo ang kinabukasan ng 6 na sect, at tama lang ang oras na to para sabihin ko na sa inyo ang mga kailangan nyong malaman para makapaghanda kayo. May 2 parte ang ating mundo.
Ang isa ay tinatawag nating World Nature at ang isa naman ay ang New World. Noong sinaunang panahon, hindi magkasundo ang Emperor at si Johnson. Bandang huli, natalo ang Johnson, kaya dinala niya ang lahat ng mga sundalo at mga mamayaman na gustong sumapi sa kanya sa New World. Ginamit ni Johnson ang lahat ng enerhiya niya para gumawa ng Sea of Death na siyang naghiwalay sa dalawang lupain. Tanging ang mga pinakamalalakas na cultivator lang ang may kayang tumawid sa Sea of Death dahil di umano, papalutangin sila ng mga panloob nilang enerhiya na siyang lalabanan ang matinding gravity ng Sea of Death. Sobrang delikado ng paglalakbay na to para sa mga cultivators na hindi ganun kalakas. Malumanay na pagpapatuloy ni Graham. Gulat na gulat ang lahat. Hindi makapaniwala ang mga estudyante ng Hexad School sa narinig nila. May iba pang mundo. Nagpatuloy si Graham, si Johnson at ang milyon-milyon niyang mga mamayan ay ginawa ang New World, at sa loob ng libo-libong taon, wala silang ibang ginawa kundi ang magpalakas at magparami, at kahit kailan, hindi sila nakisalamuha sa mundo natin. Hanggang sa dumating ang King Dynasty na medyo natuto na silang makisalamukha, pero syempre, dahil nga sa Sea of Death, ang mga malalakas na cultivators lang ang nakakatawid mula sa magkabilang mundo. Nabaka sa boses ni Graham ang matinding pag-aalala. Pero nito lang ay may dumating na balita na ang Emperor daw ng New World ay may mga pinadalang cultivator para manghikayat ng mga malalakas na pamilya na dumapi sa kanila o sa madaling salita ay plano na nilang sakupin pati ang mundo natin. Kung lahat ng pamilya at sect ay sasapi sa New World, magiging sobrang lakas na nila at tuluyan na nilang wawasakin ang World Nature. Masama at marahas ang bagong Emperor ng New World kaya gusto ko kayong sabihan ngayon pa lang na maghanda dahil siguradong magkakaroon ng gyera sa pagitan ng dalawang mundo. Nabalot ng katahimikan ang buong venue, takot na takot ang lahat. Pero nang makita ni Graham ang reaksyon ng mga nakikinig sa kanya, bigla siyang ngumiti at nagpatuloy, naniniwala naman ako na naiintindihan ng lahat ang gusto kong iparating. Nakakatakot man ang mga posibleng mangyari. Ang hiling ko lang ay sana kapag dumating ang oras na atakihin na tayo ng New World ay magtulungan tayo at wala ni isa sa atin ang yuyulo sa Emperor ng New World. Dahil dito, biglang nabuhayan ang lahat, at si Steven Simon, ang leader ng Beggar Sect ay tumayo at sumigaw, "Ako, si Steven Simmons, ang Six-Fingered Legend 32 and Generation Leader ng Beggar Sect ay nangangako sa ngalan ng aming sect na ako ay lalaban hanggang sa huli." Tama. Maging kami na mula sa Mountain Peak Sect ay makikipagtulungan din. Maging kami na mula sa Great Honor Family ay nangangakong makikisama din kahit na hindi kami ganun kalaki. Nangangako pa rin kami na ipaglalaban namin ang World Nature hanggang sa huling hininga namin. Sama-sama tayo sa laban na to. Maging ang mga estudyante ay nabuhayan din kaya nakisigaw din sila, sama-sama tayo sa laban na to. Noong oras na yon, libo-libong mga tao ang buong puso at dignidad na sumisigaw. Sama-sama nating labanan ang New World. Abot tenga ang ngiti ni Graham nang marinig ang mga hiyawan, kaya huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Tama, lahat tayo ay bayani ng ating bayan. Maraming salamat. Yumuko si Graham at sumigaw, hindi aksidente na magtipon-tipon tayong lahat ngayon dito at tayo ay nagkasundo sa iisang hangarin. Bilang principal ng Hexad School, ako nang bahala sa inyo. Naghanda ako ng munting salo-salo kaya ano pang hinihintay natin. Ipagpatuloy na natin ang kasiyahan sa school field. Cheers! Cheers! Nabalot ang venue ng mga masasayang hiyawan at tawanan. Malalim na ang gabi, kaya mahimbing nang natutulog ang pamilya Darby. Pero sa loob ng kanyang kwarto, si Queenie ay nakasalampak lang sa isang kanto. Pulang-pula ang kanyang mga mata, na para bang nawalan na ng pag-asa. Kanina pa siya umiiyak kaya wala na siyang luhang mailabas. Mula umaga hanggang gabi, nakasalampak lang siya doon. May mga pagkain na hinahatid sa kanya, pero wala ni isa sa mga ito ang ginalaw niya. Para sa kanya, isang malagim na bangungot na kahit kailan ay hindi niya makakalimutan ang nangyari sa kanya kagabi. Pagkatapos siyang gahasain ni Jackson, pakiramdam niya ay nagunaw ang maganda niyang mundo. Hiyang-hiya siya, at hindi niya alam kung paano pa siya mabubuhay pagkatapos gahasain ng halimaw na yon. Creak! Nang marinig ni Queenie na parang nagbukas ang pintuan, bigla siyang nanginig sa sobrang takot. Hindi kaya bumalik yung halimaw. Gagahasain niya ako ulit. Hindi nagtagal, may narinig siyang mga yabag ng paa.
At pagsilip niya, si Drake lang pala, ang padre de pamilya ng mga Darby. Nang makita ni Drake ang takot sa mga mata ni Queenie, aligaga niyang sinabi, "Miss, huwag kang matakot." Walang kaalam-alam si Drake sa ginawa ni Jackson kay Queenie sa loob ng secret room kagabi. Ang buong akala niya ay kaya umiiyak si Queenie ay dahil natatakot lang ito. "Makakaalis ka na," sabi ni Drake. Tumawag si Abe's mother Serendipity kay Drake para sabihin na isa sa mga estudyante nito ang na-injure si Daryl at malaki ang posibilidad na baka mamatay na ito, kaya wala nang rason para i-hostage nila si Queenie. "Sino ka? Bakit niyo ako kinidnap?" tanong no Queenie. Nagbuntong hininga si Drake at sinabi, "Tutal mamatay naman na si Daryl kaya magsasabi na ako ng totoo sayo. Kami ang DRBY family at dinala ka namin dito para linlangin si Daryl. Isa ang Darby family sa pinakamalaking pamilya sa lugar nila, kaya malamang kilala ni Queenie ang pamilyang ito." Malumanay na nagpatuloy si Drake, "Alam ko na bayaw mo si Daryl. Gusto ko lang sabihin sayo na nirapi niya lang naman ang mga kapatid niya, at pinatay niya ang sarili niyang lolo, at hindi namin kayang magpatawad ng ganong klaseng tao." Para kay Drake, gusto niya lang sabihin ang katotohanan. Pero bago pa ito matapos sa pagsasalita, ay biglang galit na sumigaw si Queenie. "Sinungaling ka. Hindi masamang tao ang bayaw ko. Kung may masama dito, kayo yun." Hinding-hindi niya makakalimutan ang nangyari sa kanya kagabi. Nagbuntong hininga si Drake, at walang emosyong sinabi, "Maniwala ka man sa akin o hindi, yun ang katotohanan." Sa lahat ng mga masasamang ginawa niya, sa wakas makakapagbayad na siya. Injured siya at mukhang mamatay na siya. Pakiramdam ni Queenie ay parang biglang umikot ang paligid niya. Injured si Daryl. Imposible, sobrang lakas ni Daryl kaya paano siya ma-injured? Ayaw maniwala ni Queenie, kaya umiiyak niyang sinabi, "Ayokong maniwala sayo. Sinungaling ka. Masasama kayong lahat." Pero hindi apektado si Drake, at tuloy-tuloy lang sa pagsasalita. "Kung hindi kritikal ang lagay niya, sa tingin mo, hahayaan kitang umalis. Umalis ka na. Bukas ang pintuan para sayo, at walang sinuman ang pipigil sayo." Pagkatapos magsalita, tumalikod na si Drake, at naglakad palabas. Sa hall, nabaka sa itsura ni Drake ang bahagyang lungkot. Mula umpisa, hinahangaan niya naman talaga si Daryl pero ang hindi niya lang maintindihan, ay kung bakit nito ginawa ang mga naging kasalanan nito na parang hindi nag-iisip. Sobrang excited na pumasok ni Florian sa kwarto. "Daddy, nabalitaan ko na nasugatan daw ni Megan si Daryl, at baka mamatay na daw siya ngayong gabi. Totoo po ba yun?" Para kay Florian, ito na ata ang pinakamagdang balitang narinig niya. Kung mamatay si Daryl, pues, mawawalan na rin ng ebidensya na siya ang nanrape kay Rebecca. Tumungo lang si Drake, at hindi nagsalita. Sobrang saya ni Florian, kaya abot tenga ang ngiti niya. Sa wakas, yung babaeng hinostage natin. Wala na siyang saysay. Patayin na ba natin siya? Kasama niya buong magdamag si Yumi, ang asawa niya, kaya hindi siya nakapunta sa secret room kagabi, at ngayong araw sana ang pagkakataon niya. Nagbuntong hininga si Drake. Pinakawalan ko na siya. Ano? Pinaalis mo siya? Naiinis na tanong ni Florian. Wala na sa mood si Drake para makipagdiskusyon pa kay Florian, kaya tinapos niya na ang usapan, kakaalis niya lang. Kaya lumabas ka na, gusto kong mapag-isa. Sige. Nakangiting lumabas si Florian. Sayang naman na, hindi ko man lang natikman yung magandang babaeng yun. Nagmamadaling tumakbo papalabas si Florian sa pagbabaka sakali na maabutan niya pa si Queenie. Dahil madilim na ang paligid, wala na rin masyadong tao sa labas, kaya wala pang 3 minuto ay nakita na niya si Queenie habang naglalakad sa kalsada. Ito na ang tamang pagkakataon. Dahan-dahang sinundan ni Florian si Queenie, at sinigurado niya na hindi siya gagawa ng kahit anong ingay para hindi nito mahalata. Sigurado siya na uuwi si Queenie sa bahay ni Daryl, at sa loob ng 5 minuto ay may dadaanan itong madilim na eskinita. Doon niya balak isagawa ang madumi niyang plano. Pero laking gulat niya nang imbes na lumiko sa eskinitang iniisip niya, ay nagdire-diretso ito papunta sa dagat. Bakit siya pupunta sa dagat ng ganito kagabi? Hindi nagtagal, nakarating si Queenie sa isang bangin na may daan-daang metro ang taas, at dagat ang ilalim. Sobrang lakas ng mga alon. Ilang minutong nakatayo lang doon si Queenie bago siya umiyak.
Insan, Daryl, mamimiss ko kayong lahat, pero wala na akong mukhang maihaharap sa inyo. Mula noong umalis siya sa bahay ng mga Darby, pinilit niyang pigilan ang emosyon niya, kaya ito na ang pinakatamang pagkakataon para maibuhos niya ito lahat. Dari, nilapastang nila ako. Gusto ko nang mamatay pero mamimiss ko kayong lahat. Ano bang dapat kong gawin? Sobrang lungkot ni Queenie sa nangyari sa kanya, kaya iyak lang siya ng iyak. Nanlalambot na rin ang kanyang katawan, kaya konting maling galaw ay pwedeng malaglag siya sa bangin. Gusto niyang maghiganti. Pero ang pamilyang lumapastangan sa kanya ay mga Darby. Ang pamilyang yun ang pinaka-prominente sa lugar na to, kaya kahit pa makaligtas si Daryl ngayon, malaki ang posibilidad na hindi rin naman nito kayaning kalabanin ang mga Darby. Wala na talagang pag-asa si Queenie, kaya gusto niya na lang magpakamatay. Pumikit siya at noong desidido na siyang tumalon, may biglang tumawa galing sa likod. Kaya kinilabutan siya at paglingon niya, isang masamang tao ang naglalakad papalapit sa kanya. Si Florian. Mukhang sinundan siya nito. Alam niyang masamang tao ito, kaya ayaw niya dito. Sino ka? Tanong ni Queenie. Nakatitig lang si Florian kay Queenie, habang naglalakad ito ng mabilis papunta sa kanya. Hindi na importante kung sino ako. Ang importante dito ay sayang naman kung mamatay ang isang napakabata, napakagandang dalaga na kagaya mo kung mamatay ka lang ng ganun-ganun. Habang sinusundan ni Florian si Queenie, nagulat siya na may plano pala itong tumalon sa bangin. Narinig niya rin na sinabi nitong hindi na ito puro dahil daw narapi ito, kaya nagtaka siya. Malamang, isa lang din sa mga Darby ang rapist na tinutukoy ni Queenie, aba, loko yun ha. Inunahan ako. Pero wala siyang balak na magpatinag kaya dire-diretso siyang naglakad papunta kay Queenie. Huwag kang lalapit sa akin. Sigaw ni Queenie sa sobrang takot niya kay Florian. Kaya pumikit siya para tumalon sana. Pero huli na ang lahat. Nakuha na siya ni Florian at dinala siya nito sa isang bato. Kahit anong palag niya, pinipilit siyang halikan nito. Tumigil ka! Pero sa kalagitnaan ng desperasyon ni Queenie, may boses ng babae ang biglang umalingaw-ngaw, na siya ring nagpatigil kay Florian. Isang balingkinitang babae ang naglakad palapit sa kanila. Nang tignan ni Florian ang babae, laking gulat niya sa maladyosa nitong kagandahan. Nakasuot ito ng isang tradisyonal na kulay purple na long dress. Nakasuot ito ng mask kaya hindi niya makita ang buong mukha nito, pero kung mata ang pagbabasehan, sobrang ganda nito. Sobrang nagandahan si Florian sa babae. Oo, marami na siyang nakitang magagandang babae, pero iba ang dating nito. SHT! Hindi nagtagal, nahimasmasan si Florian at nagmamadaling ngumiti sa babae, magandang dilag, anong maipaglilingkod ko sayo? Hindi sumagot ang babae. Bagkus, bigla nitong sinampal ng malakas si Florian. Kalmado lang ang itsura ng babae, kaya hindi mukhang malakas ang sampal nito, pero pagkadampi ng kamay nito sa mukha ni Florian, pakiramdam ni Florian ay lilipad siya na parang isang saranggola. Arf! Napasigaw si Florian sa gulat dahil nasa dulo na siya ng bangin. Takot na takot niyang sinilip ang ilalim, at nang makita niya kung gaano kalakas ang hampas ng mga alon, lalo siyang natakot. Maging si Queenie ay hindi rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari, pero sobrang nagpapasalamat siya sa babaeng nagligtas sa kanya. Pero kahit na hindi siya nagalaw ni Florian, gusto niya pa ring magpakamatay. Hindi na siya puro, kaya bakit niya gugustuhin mabuhay? Pagkatapos, tumalon na nga si Queenie sa bangin. Pero nang makatalon na siya, naramdaman niya na may humila sa paa niya. Yung babae. Ikaw. Naghahabol hiningang sabi ni Queenie. Bakit mo ako niligtas? Ayoko nang mabuhay. Ayoko nang mabuhay. Tinignan siya ng babae at kalmadong sumagot, bata ka pa, bakit naman gusto mong magpakamatay? Huminga ng malalim si Queenie at hindi niya na napigilang umiyak, narap po ako. Ayoko nang mabuhay. Tuloy-tuloy ang pagiyak niya. Pero nanatiling kalmado ang babae at sinabi, kung malakas ang loob mong magpakamatay, bakit hindi mo kaya maging matapang para mabuhay? Matuto kang maging malakas dahil darating ang araw na makukuha mo rin ang hustisya. Hindi alam ni Queenie kung among sasabihin niya. Hindi ako sanay na dumidisiplina ng tao, pero ngayon isipin ko na lang na ginawa ko yon para sayo. Sabi ng babae. Biglang kinilabutan si Queenie, at naalala niya kung paano sinampal ng babaeng nasa harapan niya si Florian, at ang takot na itsura ni Florian,
habang tumatakbo papalayo. Ate, pwede ko po bang malaman ang pangalan nyo? Tanong ni Queenie. Hindi na mahalaga yon, pero mula ngayon, tatawagin mo na akong master. Ilang segundong huminto ang babae, bago ito magpatuloy. Ako ang tinatawag na Honorable Pianist, Celine Main. Honorable Pianist, Celine Main. Paulit-ulit ang mga salitang ito sa utak ni Queenie. Pero hindi pa man din siya nahihimasmasan, ay biglang kumupa si Celine at lumutang ito sa hangin. Hinila siya nito at ang sumunod na nangyari, ay tuluyan na silang lumipad at naglaho. Samantalang sa ilalim ng bangin, biglang dumilat ang dugo ang Florian. Buhay pa ba ako? Mangyak-ngiyak na tanong ni Florian sa sarili niya. Ang swerte niya. Noong nalaglag siya, ang buong akala niya ay katapusan niya na. Salamat sa puno na sumalo sa kanya. Yun lang din ang nag-iisang puno sa bangin, kaya kung nagkataon na nalihis siya ng kaunti, siguradong may kalalagyan siya. Tulong! Aligagang sumigaw si Florian habang sinisiguradong nakahawak siya ng mahigpit sa puno. Sa kalagitnaan ng bangin ang puno at masyadong madulas ang pader, kaya imposibleng maakyat niya ito. Sa ilalim niya naman ay dagat na may mga alon na sobrang lakas ng hampas. Umakyat man siya o bumaba, parehong mamatay siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone para makahingi ng tulong. Akala niya, ito na ang pagkakataon niya pero ang masklap ay walang signal sa kasalukuyan niyang pwesto. SHT! Hindi ko na nga napakinabangan yung babaeng yun, muntik pa akong mamatay ng dahil sa kanya. Hindi nagtagal, napansin ni Florian na bumibigay ang puno at wala na siyang ibang pwedeng pagpilian kundi ang tumalon sa dagat. Sobrang delikadong tumalon ng ganun kataas, pero dahil level 5 Master General naman na si Florian, kinaya niyang makarating ng ligtas sa pampang, yun nga lang, hindi niya na halos maigalaw ang mga paa niya. Medyo nakahinga ng maluwag si Florian, noong nakarating siya sa pampang, pero hindi pa rin siya mapalagay dahil wala siyang ideya kung paano siya makakarating sa tuktok ng bangin lalo na at walang signal ang kanyang phone. Paika-ika siyang naglakad sa pagbabaka sakaling may mahanap siyang paraan. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating siya sa isang kuweba na sobrang dilim at nakakatakot. Sa totoo lang, ayaw niya sanang pumasok pero wala naman siyang ibang pagpipilian, kaya huminga na lang siya ng malalim habang naglalakad papasok. Hindi naman ganun kalaki ang kuweba, pero napansin niya na pag humahakbang siya ay may tunog siyang nagagawa, kaya tumingin siya sa may paanan niya, at literal na napatalon siya sa sobrang gulat dahil mga nakatungtong pala siya sa kalansay ng tao. SHT! Sabay sipa ng malakas sa kalansay. Pagkasipa niya, may nakita siyang kulay dilaw na papel, at nang silipin niya, nakasulat ang mga salitang Mysterious Godly Scripture. Sa mansyon ng mga lindon. Sa kwarto, wala pa ring malay si Daryl at ang hininga niya ay masyadong mahina, na para bang anumang oras ay hihinto na lang ito bigla. Kanina, dumaan na rin si Principal Graham at iba pang mga elder para magpasa ng panloob na enerhiya kay Daryl, hindi para makabawi siya kundi para kahit papaano ay tumagal pa siya ng kahit kaunti. Yun lang ang pwede nilang gawin dahil siya na ang na-injure sa kanya. Nagpatawag si Lily ng 8 doktor na gagamot kay Daryl, at lahat sila sinabing wala talagang kasiguraduhan at mas magandang ibaling na lang atensyon niya sa paghahanda ng lamay nito. Sobrang lungkot ni Lily at Yvonne na halos hindi na umalis sa tabi ni Daryl. Yvonne, ayaw mo bang magpahinga muna? Ako nang bahala sa kanya. Malungkot na sabi ni Lily. Hanggat maaari, gusto ni Yvonne na nasa tabi siya ni Daryl hanggang sa huling hininga nito kaya pinilit niyang ngumiti kay Lily, okay lang, sasamahan kita. Kinaumagahan, pumasok si Samantha nang nakapajama pa sa kwarto kung nasaan si Daryl at walang prenong sinabi, Lilibod, Yvonne dear, bakit kaya hindi muna kayo matulog? Bakit ba binabantayan niyo pa siya? Di ba mga doktor na nga ang nagsabi na wala na siyang pag-asa? Noong inuwi nila si Daryl na duguan, sobrang nagulat si Samantha. Bakit nga naman kailangan pang maghirap na magbantay kung mamatay lang naman din, di ba? Nang walang sagot na nakuha, kumunot ang noo ni Lily, at muling nagsalita, Lilibod, huwag ka nang magpakatanga, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hayaan mo nang mamatay ang walang kwentang lalaking yan. Talong taon na ng buhay ni Lily ang nasayang mula noong magpakasal siya sa walang kwentang taong to. Kung namili sana si Lily ng lalaking galing sa pamilya, edi ang saya-saya niya sana ngayon. Ma? Mangyak-ngiyak sa galit si Lily. Bakit mo sinasabi yan? Manugang mo siya.
Para kay Lily, sobrang sakit ng sinabi ni Samantha, lalo na at hindi yun ang mga salitang kailangan niyang marinig sa mga oras na ito. Nang makita ni Samantha na biglang naging emosyonal si Lily, wala rin siyang balak na magpatalo at muling nagsalita, "Anong sinasabi mong manugang?" "Kahit kailan, hindi ko siya tinuring na manugang." Pagkatapos, lumabas na si Samantha ng kwarto para maghanda dahil pinatawag sila ng lola niya para sa isang malaking announcement. Nakangiting pinagmasdan ni Samantha ang sarili niya sa salamin pagkatapos niyang magbihis at mag-makeup. Sobrang sexy at elegante niyang tignan. Nagsuot lang siya ng stilettos at lumabas na rin siya ng kwarto niya, pero bago siya tuimuloy, muli siyang dumaan sa kwarto kung nasaan si Daryl. "Dispatyahin niyo na yan. Malasyang may naghihingalo sa bahay. Itapon niyo na yan, naiintindihan niyo?" "Ma?" Sa pagkakataong ito, hindi na talaga kayang magtimpi ni Lily at umiyak na siya ng malakas. "Ma, tumigil ka na nga. Mahal na mahal ko si Daryl. Kahit pa mamatay siya ngayon, wala nang papalit sa kanya sa puso ko. Ikaw." "Masyado mo na akong ginagalit." Pasinghal na sabi ni Samantha. Sa galit ni Samantha noong narinig niya na sinabi ni Lily na si Daryl lang ang mamahalin nito, galit na galit niyang sinabi, "Humanda ka sakin pagbalik ko." Sabay balibag ng pintuan. Napabuntong hininga na lang si Lily. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Daryl at gusto niya na lang umiyak ng umiyak. Noong sandali rin yun, biglang nagring ang phone ni Daryl kaya dali-dali itong tinignan ni Lily. Nakita niya na si Miss Keith ang tumatawag, isa sa mga teacher ni Daryl. Pagkasagot ni Lily, agad namang nagsalita si Catherine na halatang nag-aalala. "Hi, ito ba yung asawa ni Daryl?" "Opo, ako nga po, Miss Keith. May isang bagay na pwedeng makapagligtas kay Daryl. Ang tawag dun ay U9 Resurrection Pill. Kung ako sa'yo, mas maganda kung makakuha ka nun bago pa mahuli ang lahat. Diyan ang pinaka-importanteng parte sa katawan ng bawat cultivator, at kahit ang pinakamalakas na cultivator ay pwedeng mamatay kung ito ang ma-injure. Si Daryl lang ang kayang gumawa ng resumption pill kaya kung mamatay ito, sino na lang ang gagawa nun para kay Catherine?" Kaya pinag-aralang maigi ni Catherine ang mga ancient manual sa pagbabaka sakaling may makita siyang makakapagligtas kay Daryl, hanggang sa mahanap niya ang tungkol sa 9 Resurrection Pill. Talaga? Sobrang saya ni na Lily at Yvonne na marinig ang magandang balitang ito. "Miss Keith, may 9 Resurrection Pill po ba kayo?" Aligagang tanong ni Lily. Napabuntong hininga si Catherine. Medyo mahirap kasing hanapin ang 9 Resurrection Pill dahil matagal nang walang nakakagawa ng ganong klaseng elixir. Kaya pasensya na, wala ako. Hindi alam ni Lily kung paano siya sasagot pero isa lang ang malinaw, gumunaw na naman ang mundo niya nang marinig ang sagot ni Catherine. Matagal nang walang gumagawa nito, kaya malamang imposible na rin itong mahanap. Noong puntong yun, hindi na alam ni Lily kung anong gagawin niya, kaya naiyak na lang siya. Pero puno ng pag-asang sinabi ni Yvonne, "Lily, ikaw muna ang bahala kay Daryl. May kailangan lang akong puntahan. Babalik din ako kaagad." Pagkatapos magsalita, dali-daling tumakbo palabas si Yvonne. Kinuha niya ang kanyang phone at may tinawagan, na sinagot naman kaagad ng kabilang linya. "Bakit ka napatawag, Yvonne?" Sabi ng lalaki mula sa kabilang linya. Noong una, medyo nag-aalangan pa si Yvonne pero huminga siya ng malalim at lakas loob na sinabi, "Jeremy, busy ka ba? Pwede ba tayong magkita?" Si Jeremy Langley ay galing sa isang mayamang pamilya sa Donghai City. Nagkita sila ni Yvonne sa isang antique exhibition 2 taon na ang nakakalipas. Na love at first sight si Jeremy kay Yvonne pero hindi interesado sa kanya si Yvonne, kaya medyo may sama siya ng loob dito. Mahigit 1 taon na rin noong huling beses siyang tinawagan nito. Pero dahil desperado na talaga si Yvonne na mailigtas si Daryl, lakas loob niyang tinawagan si Jeremy. Naalala niya noon na nabanggit nito sa kanya na gumastos ng 3 bilyong yuan ang pamilya nito para lang makabili ng isang 9 Resurrection Pill sa isang private auction. Kahit medyo matagal na nilang napag-usapan yon, sigurado si Yvonne na nasabi yon sa kanya ni Jeremy. Natural, sonang saya ni Jeremy na ang babaeng pangarap niya pa mismo ang nagyaya sa kanya, kaya wala na siyang sinayang na oras at masaya siyang sumagot, "Oo naman. Matagal na rin tayong hindi nagkata, Diyos ako, kaya miss na kita."
Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.